sa lahat. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ating pong morning devotion ay from District 2 Marinduque, from Marantigdoy of Faith Church, sa pangunan ng aming District Supervisor na si Pastora Rebecca Quijada at ang aming pastor na si Pastor Alex Picontelli. Isang mapagpalang umaga po ang aking pagbati sa lahat ng nakakapakinig at nakakapanood ng FB Live na ito. Mabuti po ang Panginoon. Tayo po ngayong umaga ay manalangin bago ang pag-aaral ng ating mga salita. Hallelujah, Jesus. Kami, Panginoon, ay sumasamba at lumalapit sa inyo ngayong umaga. Nagpapakumbaba. Ano man ang mga kasalanan, Panginoon, karunihan na natatagpuan ko po, Panginoon, sa amin. Patawarin niyo po kami. Hugasan at linisin ng inyong banal na dugo. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito na taglay po namin ang panibagong buhay, panibagong lakas, Panginoon, na nagmumula lamang ay sa inyo. Bagamat sa ibang parte, Panginoon, ng lugar ay maulan at may bagyo, Panginoon, naniniwala po kami kayo ay Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Kayo yung Diyos na may kontrol ng panahon at mga pangyayari. Hallelujah sa mundong ito. At tuloy na panalangin po namin ang kaunawaan sa pag-aaral namin, Panginoon, ng inyong mga salita. Hayaan niyo kayong Diyos na mag-guide sa amin, magbigay ng wisdom na nagmumula sa inyo. At pagsama, Panginoon, sa akin at sa mga makakapakinig nito. Purihin kayo, O Diyos, ano man ang kalagayan ng bawat isa. Naniniwala po akong may ginawa na kayo kanina pa man, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At lagi kayong may ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa inyong pinakamataas na papuri, paglalhati at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po sa Panginoon. Diyos po ay mabuti. At pinapalang umaga po muli ang aking pagbati sa lahat ng nakikinig at nanonood ng FB Live na ito. Ang ating pong topic ay tungkol sa storm and shipwreck. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Aklat ng Gawa, chapter 27, 20-25. Nakipagbuklat po kayo sa akin sa Aklat ng Gawa, 27, 20-25. Sinasabi po ng salita ng Diyos, Gawa 27, 20 hanggang 25. Matagal namin di nakita ang araw at ang mga bituin, at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya nawalan kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa bangko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang bato. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmay-may-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kong humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Pinagpala na po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Again, ang ating pong topic ay tungkol sa storm and shipwreck na mula sa Gawa 27, 20-25. So marahil po ang lahat ay naka-experience na ng bagyo. Tama po ba? Ang Marinduque po ay probinsya na madalas na daanan ng bagyo. Hindi lamang natural na kalamidad na bagyo ang nararanasan natin sa ating buhay, kundi meron ding mga bagyo ng pagsubok, mga trials. At sa mga believers, ang pagsubok ay binibigay ng Diyos upang mas lalong mapatatag ang ating pananampalataya. Mapanunayan ang katatagan ng pananampalataya ng kanyang mga anak.
sa ating pong binasa, sina Apostol Pablo ay nakaranas ng bagyo sa karagatan. Balikan natin. Sina Apostol Pablo kasi ay sumakay sa isang barko patungo sa Roma, Italy upang idulog ang kanyang kaso sa emperador, si Caesar. Sa previous chapters po ay mababasa kung paano siya nabilanggo sa Jerusalem. Siya ay inakusahan ng gugulo because he's preaching the resurrection of Jesus Christ. At ang kanyang tinuturo raw ay taliwas sa kautusan ni Moises at ginugulo at nilalapastangan, according to sa mga Hudyo, nilalapastangan ni Apostol Pablo ang templo. Kaya po siya nakulong. At gaya ng sinabi ko po kanina, sumakay nga sila sa isang barko patungo sa Roma, Italy, upang idulog yung kaso ni Apostol Pablo sa emperador. At sa kanilang journey to Rome, tumagal ng ilang araw, naging mabagal at mahaba ang kanilang paglalakbay dahil hindi nila matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat ang hangin. So mapanganib na magpatuloy dahil sabi niya ay end of safe sailing ang season na kanilang yung time ng kanilang paglalakbay. So the weather is unpredictable and delikado sa mga bagyo. Kagaya din po dito sa Marinduque, may season din, may mga buwan na mahirap din bumiyahe kasi sumasakay kami ng barko patawid pag gusto mo pumunta sa Manila. Tawid-dagat talaga. So kapag mga bare months or December, iniiwasan ng iba na magbiyahe kasi malalakas yung alon, mahirap sumakay sa barko, malula, So kagaya na na-experience din nila Apostol Pablo, na-experience nila yung bagyo sa karagatan. Pero bago yun, mapabasa po natin sa Gawa 27, verse 10, nag-advise muna si Apostol Pablo kasi 276 katao ang kasama niya dun sa barkong kanila sinakyan, going to Italy. So, nag-advise muna si Apostol Pablo, kasama niya kasi yung kapitan ng mga sundalo, yung ibang mga prisoners, yung mga mandaragat o mga seaman. Nag-advise muna si Apostol Pablo na wag na i-continue yung kanilang journey, going to Italy, sumakay sa barkong iyon, dahil mapipinsala ang mga kargamento ng barko at manganganib ang kanilang buhay. Ngunit hindi po pinakinggan ng kapitan ng mga sundalo yung warning ni Apostol Pablo. Mas nakinig siya na ipagpatuloy yung kanilang kanilang journey going to Italy. Nakinig yung kapitan ng mga sundalo sa may-ari ng barko at sa kapitan ng barko. So may mga time na kagaya ng kapitan ng sundalo, nawilisan sa mga taong may pinag-aralan, mas may expertise, kaysa sa tinig ng Diyos o ng lingkod ng Diyos. So, balik po tayo doon. Sinabi ko kanina na ang kasama ni Pablo ay 276 na katao. Sama na dito yung kapitan ng sundalo, seaman or mandaragat, at yung other prisoners po, yung mga kapwa niya, bilanggo. So, tinuloy pa rin nila yung journey. Hinampas ng malalakas na alon ang barko at hindi kinaya at nagpatangay na lamang sila sa hangin. Ganun po yung nangyari. Lahat ng pwedeng gawin, lumakas ang bagyo. Lahat ng pwedeng gawin ng mga nandun sa barko. Tinalian nila ang barko ng malalaking lubid. Lumakas ang bagyo, no choice sila kundi itapon ang mga kargamento sa dagat. Tinapon pati ang mga gamit sa barko. Then, ang nangyari po, ang mga taong naroon ay nawalan ng pag-asang makaligtas. Ito po yung nangyari. May mga hindi kumain, hindi sila kumain 14 days. Ito po yung matatagpuan sa chapter 27, verse 33. Ayan.
May mga hindi kumain within 14 days. At may nagtangkang tumakas. Meron ding naisip papatay ang mga bilanggo dahil baka tumakas. So kasi pag ang mga sundaling mga bantay, tumakas itong mga bilanggong kasama nila, sila ay accountable. So ganun po yung mga pangyayari po sa loob ng barko. At habang sila ay sinisiklot-siklot ng mga alon at napakalakas ng bagyo na kanilang nararanasan, hindi sila makatungo sa kanilang patutunguhan. So yun po yung pangyayari na naranasan nila Apostol Pablo sa kanilang paglalayag, sa kanilang journey going to Roma, Italy. So where is God in the middle of the storm or sa mga pagsubok sa buhay? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi lamang literal na natural na kalamidad ang nararanasan natin. Ngayon sa Cebu po, ang bagyong Tino ay nanalasa sa lugar ng Cebu. At nakita po natin yung epekto nito at ipag-pray po natin sila. So, kagaya nga nun, hindi lamang natural na bagyo o kalamidad ang nararanasan natin sa ating buhay, kundi bagyo rin ang pagsubok sa buhay. So, where is God in the middle of the storm? He is always present. Ang Diyos ay laging naririyan. Ang Diyos ay laging sumasa atin. Wala man siyang ipadalang mga tao para tumulong sa atin, He will send His angel para tulungan ang kanyang mga anak. At ganun po yung ginawa niya kay Apostol Pablo. The Lord sent His angel to encourage Paul na makakasurvive sila. Malalakas man yung mga alon, yung hampas ng alon, pero sinabi ng anghel ng Panginoon dahil naroroon si Apostol Pablo, kailangan niyang pumunta at ma-meet yung emperador para idulog yung kanyang kaso. Makakasurvive sila sa bagyo na nararanasan nila sa gitna ng dagat, pero mawawasak nga lamang ang barko. Magkakaroon ng shipwreck. Tawag po natin shipwreck. At salamat sa Panginoon sa panahon ng mga kagaya nitong pagsubok sa buhay. Kagaya nga po ng sinabi ko, talagang mabuti ang Diyos. Nagpapadala siya ng anghel to encourage us na kaya natin ito, makakasurvive ka sa panahon po ng pagsubok sa buhay. At ganun yung ginawa niya kay Apostol Paul. At pumasok yung misyon ni Paul doon sa barko habang naglalayag sila sa malalakas na hampas ng alon. Nagbigay ng pag-asa si Apostol Paul sa mga kasama niya. Pag-asa na matatagpuan lamang ay kay Jesucristo. At yun po yung nabasa natin kanina, chapter 27, 23 to 25. And Paul began sharing his faith to people. Napakabuti po ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. Kahit sa tingin ng mga tao ay wala ng pag-asa, makakasurvive pa kaya tayo sa ganitong klase ng pagsubok sa buhay? Makakasurvive pa kaya ako? Pero ang Diyos lagi siyang mabuti sa kanyang mga anak. Siya ay nagbibigay ng pag-asa na hindi natin matagpuan sa tao or minsan hindi natin matagpuan or makita sa mga bagay na meron tayo. Laging sa Panginoon meron tayong pag-asa. Salamat po sa Panginoon. Hindi ibig sabihin dumaranas ka ng mga pagsubok, wala ka ng purpose sa buhay. In the middle of the storm, kahit sa gitna ng mga pagsubok, pwede kang gamitin ng Panginoon para i-encourage yung mga tao na nasa same na situation na nakakaranas din ng pagsubok. So yun po yung sa ating pong mga mananampalataya, yung binigay ng Diyos sa atin, na sa kabila ng pagsubok, umiiyak man tayo, nanghihinaan man tayo ng loob, natatakot, pero andun yung kalakasan ng Panginoon na binibigay, pinapalakas tayo ng presensya ng Panginoon, pinapalakas tayo ng mga salita ng Panginoon, at tayo rin magagawa natin makapag-encourage sa iba na nasa same situation at may mga pagsubok na pinagdadaanan. Sa continuation po of the story, umaga na naman, nakatanaw na sila sa lupa. Yung mga nasa loob po ng barko, nakatanaw na sa lupa. So verse 39 na po ng chapter 27, napansin nila ang isang dalampasigan
Binalak nila na igawi doon ang barko. So, sila na naman sa sariling lakas, so mga taong naroon sa karunungan na nagmumula sa tao. Nakatanaw sila ng lupa, gustong-gusto na nila kasi makaalis doon sa barkong yon at makapunta sa dalampasigan. Binalak nilang igawi doon ang barko. Pero alam niyo po ba yung naging resulta? Sumadsad ang barko at hinampas ng malalaking alon ang hulihan at tuluyang nawasak ito. Pero tapat ang nangako kasi dito sa nagpakita yung anghel ng Panginoon kay Pablo, sinabi niya na makakaligtas sila. Nga lamang mawawasak ang barko. Mawawasak man ang barko, pero makakaligtas sila. Yun po yung kabutihan ng Diyos. Ano po? Tuluyang nawasak ang barko, pero tapat ang nangako dahil ang nangako ay ang Diyos, ang sinasamba at pinagkakatiwalaan ni Apostol Pablo, pinagtatapatan ni Apostol Pablo, tapat ang Diyos. Kaya wala kang dapat alalahanin. Wala silang dapat alalahanin. Ligtas sila kahit na mawasak man ang kanilang barko. Isa ng mga tao kasi nakadepende ay dun sa barko. Nakadepende ang kanilang pag-asa ay dun sa barko, sa kanilang sinasakyan. Pero dapat ang pag-asa natin ay laging nasa Panginoon. Tapat ang pangako ng Diyos. So, nangyari po, nawasak man ng bagyo, binigyan ng wisdom ang mga nandoon, pinatalon ang mga marunong maglangoy, at ang iba'y inutusang humawak sa tabla o peraso ng barko. So, kung iisipin po natin yun sa mga taong nandoon, ano ba yan, ang pag-asa nila ay talagang lubog na nawasak ang barko, paano na tayo makakapunta sa dalampasigan? Paano pa tayo makakasurvive? Sa pinakamaliit na pag-asa na pwede mong pagkapitan, magiging malaking pag-asa ito dahil ang kinakapitan natin ay ang Panginoon. Sila ay humawak lamang sa mga tabla o peraso ng barko at lahat sila, yung iba'y naglangoy, lahat sila ay nakarating sa dalampasigan. Napakabuti po ng Panginoon. Dumubog, hinampas sila ng malalaking alon sa kanilang journey going to Italy. Nawasak ang barko, yung shipwreck. Naranasan nila yung shipwreck. Ngunit hindi sila nalunod. Sila ay iniligtas ng Diyos. In the reality of life po, kahit Christian ka, laging nagpipray, laging nagdi-devotion, nagpapagamit sa church, kahit preacher ka pa nga o pastor, hindi ka exempted sa mga pagsubok na pwede mong maranasan sa buhay. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang pagsubok ay nangyayari pinapadala upang patatagin ang ating pananampalataya. At sabi nga sa Biblia, kapag may pagsubok ka pang nararanasan, magpasalamat ka sa Panginoon, maging magalak ka sa Panginoon. Ang buhay po natin ay kagaya ng ship. Maraming journey na tinatahak sa buhay. Minsan, gustong-gusto natin yung journey na ating nilalakbay. Parang exciting, napakasayang journey. Kasi favorable, nararanasan mo yung mga pagpapala sa buhay. Pinagpapala ka, for example, sa iyong trabaho, wala kang sakit, or may maganda kang kalusugan, payapa at masaya ang inyong pamilya, kompleto. Binigyan ka ng magandang bahay, binigyan ka ng sasakyan, ng mga kailangan mo, may negosyo ka, okay naman, malago ang iyong business. So, yung journey na gustong-gusto natin sa buhay, favorable, talagang journey na nag-i-enjoy tayo. Pero what if i-allow ng Lord yung storms or shipwrecks sa ating buhay? Yung mga bagyo at pagkawasak sa ating mga buhay. So, balik na rin po natin. Halimbawa, nagkasakit yung iyong mga mahal sa buhay. Ikaw mismo ay nagkasakit. Nalugi ang iyong negosyo. Nagkaproblema ang relasyon ninyong mag-asawa. Namatayan ka ng mahal sa buhay. Nawalan ka ng trabaho. Pinagalitan ka ng iyong boss. Yung mga ganun pong pangyayari. What if God allowed storms and shipwrecks in our lives?
At magpapatuloy pa rin ba tayong nananampalataya sa ating Panginoon? At kakapit sa pag-asa na meron tayo na matatagpuan lamang natin sa Panginoon. At dito po sa binasa natin, pinapag-aralan, why God allows shipwreck in our life. Bakit ba inaalaw ng Panginoon na magkaroon ng storms at saka shipwreck sa ating buhay? Doon po sa nakita natin, dito sa chapter 27, ang unang puntos po, why God allows shipwreck in our life, refusing to listen to God's word. O dahil hindi ka nakikinig sa salita ng Panginoon o sa sinabi ng Panginoon. Yun po yung unang point. Refusing to listen to God's word. Consequence ng disobedience. Not following the instructions of God. So, ang Lord po, nag-i-speak din siya or nagsasalita sa pagmagitan ng kanyang mga lingkod o ng mga man of God, like Paul. Sinabi ni Apostol Paul nung una pa lang, wag na tayong tumuloy sa ating journey papunta sa Rome gamit ang barkong ito kasi ang mangyari ay mapapahamak ang ating buhay, pati mga kargamento ay nanganganib. Yan po, nag-warning na si Apostol Paul, pero hindi sila nakamit. So, why God allows shipwreck in our life? First is, refuse to listen to God's word. At pangalawa po, so kailangan lang natin makinig dapat, maging sensitive sa sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong sumuway sa sinasabi ng Panginoon sa atin upang hindi tayo mapahamak. At ikalawa po, nakita po natin, because you are navigating the wrong season. Navigating the wrong season po ang next point. Kung bakit inaalaw ng Diyos na magkaroon ng shipwreck sa ating buhay. Navigating the wrong season. Kasi yung kanilang season ng pagpunta at paglalayag or yung journey nila ay not safe sailing season. Sabi nga ay ang panahon na yun ay maraming mga storms ang pwedeng humadlang sa kanilang paglalayag. At yun nga yung nangyari ng kila Apostol Pablo. Yung warning niya, hindi siya nagkamali. Talagang ang dumating sa point na nawasak ang kanilang barko dahil sa malakas na daluyong ng hangin at ng bagyo. Navigating the wrong season. Marahil sa buhay natin, may time na tayo ay nagmamadali. Pinipilit natin yung mga bagay na gusto nating makamit sa buhay. Hindi natin sinusunod yung timing ng Panginoon. Naniniwala po tayong merong timing ang Panginoon na inihanda sa atin. Kapag hindi pa ito ang para sa iyo, ay huwag kang magmadali, huwag mong ipilit ang mga bagay na hindi pa ibibigay ng Panginoon dahil mapapahama ka lamang. At ikatlo po, or pangatlong puntos po natin, you have found the wrong ship. Have found the wrong ship. So bakit ko po nasabi? Kasi basta nakita lang nila, may barko dito. Sa chapter 27 po, kung babalikan ninyo. May barko dito, ito yung sakyan natin. Pero alam ba nila kung ito talaga yung ship na kalooban ng Lord na sakyan nila? Basta nakita mo lang, pinag-pray mo ba sa Panginoon? Basta nakita mo lang, ito yung yung trabaho maganda, nakita ko sa na mayroong hiring. Ito na, yun na ba yung para sa iyo? At kalooban ng Diyos sa iyo? Laging importante na i-consult natin sa Panginoon ang lahat ng ating gagawin. Lahat ng ating mga plano, isang lunin natin sa Panginoon. Hindi porket nakita mo, hindi porket nagandahan ka, yun na yung para sa iyo. Salamat sa Lord. Yung tatlong pong yun, puntos natin, why God allows shipwreck in our lives. First, refusing to listen to God's word. Second, navigating the wrong season. And third, have found the wrong ship.
Salamat po sa Panginoon. Gustuhin man natin na pigilan o iwasan ang mga storms sa buhay, storms and shipwrecks sa buhay, sa pamagitan ng ating lakas. Kagaya nakita natin kanina sa mga nasa barko. Talagang pinilit nila na maisalba yung barko. Pinilit nila na makapagpatuloy ang kanilang paglalayag. So kagaya natin, gusto man nating iwasan yung storms at shipwrecks ng ating buhay. Sa sarili nating lakas, mapapagod lamang tayo. Mabibigo lamang tayo. Pero kung aasa tayo ay sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Lord, tayo ay laging mayroong pag-asa. At kung ialaw man ng Panginoon na sa mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay, ay tayo ay mawasak or mabasag, ialaw natin ang Panginoon. Kasi meron siyang tinuturo. Siya rin yung may kayang bumuo sa atin sa kabila ng ating pagkawasak. Let go and let God. I-let go natin yung mga bagay na kinakapitan natin, mga material na bagay, mga kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, or minsan talino ng tao. Ano po? At hayaan natin na ang Diyos yung maging driver ng ating buhay. Let go and let God. Mas lumapit tayo sa Panginoon, mas umasa sa Panginoon, at mas manampalataya sa Panginoon. Mas magpagamit sa Panginoon. Kung dati porsigido ka na sa pagpapagamit sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, mas magpagamit ka pa sa Panginoon. Mas magtapat ka pa sa iyong mga ikapo. Mas mag-devote ka ng time para basahin ang salita ng Diyos, para sa pananalangin, unahin mo palagi ang Panginoon at pagbabasa ng kanyang mga salita sa umaga pa lamang. At na-experience ko po ito talagang hindi kalugihan yung palagi mong bulay-bulayin at basahin yung salita ng Panginoon. Naranasan ko po ito sa buhay ko. Dati ay kinakatamaran ko na magbasa ng salita ng Diyos. Pero nung salamat sa Panginoon, tinulungan niya ako na lagi kong basahin ito at saliksikin araw at gabi. At napakabuti ng Panginoon yung mga salita niya doon, mga pangako niya doon. Sabi ko, sana, nawa naman noon ko pa na ano yun. Noon ko pa dapat yun na binasa. No, noon ko pa dapat ito binasa. Dahil napakasarap talaga na basahin yung salita ng Panginoon at panghawakan ang mga pangako ng Diyos. At sa panahon ng mga pagsubok, yung mga pangako ng Diyos na yun, yung siyang ating magiging kaagapay, magiging sandata, at magbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo iiwan, ipababayaan man ng ating Panginoon. Kagaya nga po ng sinabi sa Exodus 33 verse 14, sinasabi po ng salita ng Diyos, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. At sa unang Korinto 10 verse 13, sinasabi po ng salita ng Diyos, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. At sabi nga po ay hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi mo kaya. Alam ng Diyos yung kapasidad nating lahat. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga nararanasan natin at pinagdaraanan sa buhay. Lagi tayong may pag-asa sa Panginoon. Lagi tayong kumapit sa Panginoon. Kahit na mahirap ang sitwasyon. Laging ang Diyos meron siyang sagot at tugon sa ating mga pangyayari sa ating buhay. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Lahat ng plano natin isang buni sa ating Panginoon at tayo ay magtatagumpay. Kaya purihin po ang ating Diyos na dakila. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, hallelujah. Maraming salamat sa inyong kabutihan, Panginoon, at katapatan sa buhay ng inyong mga anak, O Diyos. May mga storms at shipwrecks po na inaalaw niyo po, Panginoon, hallelujah, na mangyari sa aming buhay. But you are the Lord
na may kontrol ng lahat ng mga pangyayari, lahat ng bagay, Panginoon. Yung Diyos na tumutulong sa amin, Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok. At may mga tinuturo kayo, Panginoon, hallelujah, minomold niyo po, Panginoon, ang aming character. Patuloy na dinadali sa inyo ang aming pananampalataya. At patuloy, O Diyos, na kami ay pinapatatag niyo at pinapalakas sa pamagitan ng mga ito. Bagamat minsan, Panginoon, kami ay hindi natutuwa o Diyos, nasasaktan kami sa mga pagkawasak, Panginoon, mga daluyong ng buhay. Ngunit kayong Diyos na mabuti at tinutulungan niyo po kami, O Diyos, na maunawaan ang mga sitwasyon na ito, Panginoon, ay parte, Panginoon, ng aming pagkatawag, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Ang dalangin po namin, ang mga nakapakinig, Panginoon, ng live ngayon, makakapakinig pa, ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa. Kayo, O Diyos, ang mabuting Diyos at kailan na hindi kayo nagkamali, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Patuloy kaming magtiwala, manampalataya at magtapat sa inyo, bagamat mahirap ang sitwasyon. And we also pray, Panginoon, sa Cebu ngayon, Panginoon, at sa mga parte sa Pilipinas, lugar sa Pilipinas, Panginoon, na dinaanan ng bagyong Tino, Panginoon, hallelujah, mga nawala ng tahanan, Panginoon, ng kabuhayan, O Diyos, ang kanilang pamilya, ang kanilang pangangailangan sa panahon ngayon ay patuloy na katagpuin niyo, O Diyos. Hallelujah, ang mga hindi nakapasok sa trabaho dahil sa bagyo. Naniniwala po kami, O Diyos, na kayo may kontrol ang lahat ng bagay. Tumawag lamang sa inyo mga tao. Kilalanin lamang kayo, O Diyos. Kayo, Diyos, na mahabagin. Hallelujah. Salamat, O Diyos, ang kaligid, ang kaligtasan espiritual ng mga tao, Panginoon, na ito ay aming hinihiling, O Diyos. Pinagpala niyo po ang bawat isa as we end this live, Panginoon, this morning. Naranasan namin, Panginoon, yung pangunguna at kapangyarihan na nagmumula sa inyo at pagsama niyo. Kaya sa inyo ang pinakamataas na papuri, paglulahati at pagdakila. In Jesus' mighty name we pray.